Hello guys! Welcome back sa aking AutoCAD tutorial series. I'm Engineer K and I'm a registered mechanical engineer. In this video, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba i-drawing ang spring using AutoCAD software. Pero bago yan, bigyan ko muna kayo ng ilang trivia about spring. Okay, saan ba natin madalas nakikita tong spring? Usually makikita nito guys sa mga sasakyan. And ilan sa mga purpose nito guys, it absorb impacts from the roads like sa mga bumps or potholes. And aside from that, it provides support sa mga additional loads like cargos and passengers. So tara, simulan na natin. Okay guys, before we start, pakita ko muna sa inyo yung 3D modeling ng spring. Okay, so play ko lang. Okay, ito yung pinaka-preview ng drawing natin. So ito yung 3D spring. Yan yung 3D modeling niya guys. Okay, and then, pakita ko naman sa inyo guys yung kanyang dimensions. Okay, this is the 3D spring dimensions. Okay. First, for the total height, we have 50. Okay, so from top dito sa hook and then dito sa pinaka-bottom ng hook, 50 yung height niya. For the top radius ng helix, we have 5. And then base radius ng helix, we have also 5. For the number of turns, we have 12. Okay, yung bilang ng ikot niya guys is 12. For the helix height, we have 30. Okay, so from top radius up to base radius, so ito yung height niya. Okay, 30. For the hook diameter, so ito siya guys. Yung diameter nito, we have 5. Okay. For the spring diameter, we have 0.75. So yung diameter nitong spring na to. Okay. So, may note tayo na nakalagay is all dimensions are in millimeters. Okay, so simulan natin. So, punta na tayo sa AutoCAD natin. Okay, so sabi doon, naka-millimeter daw. So, check natin, type natin unit sa command line. Okay, so naka-millimeters naman siya. So, okay na lang natin. Okay, so simulan na natin mag-drawing. Okay guys, punta kayo dito sa model views. Okay, so palitan natin siya into SW isometric. Okay. So, naka-indicate dito, yung total height niya is 50. Okay, so gawa tayo ng line, type nyo L. Yeah, 50 daw. Okay, yan. And then, para makuha natin yung height ng hook na to guys. So, maglagay tayo ng another line. So, collide siya dito. We have 10. So, set natin siya 10. Okay, then, same with this 10 din, guys. So, magkapatong sila. Okay. So, next naman is, dodrawing na tayo ng helix. Okay, so, nakalagay dyan, top radius 5, and then base radius is 5. Okay. So, type natin sa command line, we have helix. Enter. So, ito. Okay, enter. Then, yung pinaka-top niya, ito. Then, nakalagay dyan is specify base radius. Lagay natin is 5. So, nakaset na siya is 5. And then, specify top radius. Lagay ulit natin ng 5. So, ayan. So, naka-indicate dito guys na yung number of turns is 12. So, lagay natin dyan is... So, choose natin dito guys yung turns. Click nyo turns. Then, lagay nyo 12. Okay. And then, specify helix height. So, helix height nakalagay dito is 30. Okay, so set natin 30. Okay, so nakuha na natin yung helix. Okay, so dito sa model views, punta tayo sa left side views niya. Okay, so ito yung left side niya. Okay, naka-indicate dito guys na yung hook diameter daw is 5. Ito, kasi lalagyan natin siya ng hook dito. So, type nyo lang C. And then dito, di ba may ginawa tayong line na 10 mm yung distance niya. So, yung pinaka-midpoint niya, doon tayo gagawa ng circle na with a diameter of 5. Okay. Then, same thing dito, sa baba, 5 din. Okay. Then, gawa tayo ng horizontal line dito. Construction line. Then, same din dito sa baba. Okay. So, pag nagawa na natin, so, trim natin, type DR. Then, trim natin lahat ng mga hindi naman kailangan na lines. Okay. So, same thing din dito sa baba. Okay. So, kailangan, so, erase na natin to guys kasi hindi naman to kailangan.
kunin lang naman natin dito guys yung half circle. Okay? So, nakuha na natin. Type naman natin sa command line, blend. Blend. Then, enter. Okay, click natin tong half circle and then click natin tong helix. Okay? So, yun ang purpose ng blend. Pinag-connect nyo yung dalawang lines. Okay? So, same thing din dito sa baba. Connect din natin. Okay? Then, bago tayo mag-proceed, kailangan naka-join. Join muna natin siya, guys. Again, highlight mo, and then, enter. So, as you can see, pag tinapat nyo yung mouse pointer dito, so, as one na siya. Okay? So, punta ulit tayo dito sa model views. Click nyo tong SW isometric. Okay? And then, nakalagay dito, guys, spring diameter is 0.75 mm. Okay? So, gawa tayo ng radius na may diameter o radius na 0.75 mm. Okay? So, kagawa na tayo. And then, punta kayo dito sa ribbon. And then, makita nyo tong sweep. Kung di nyo siya, guys, makita, click nyo lang tong drop-down arrow. Ayan. Yan yung mga choices. So, click natin tong sweep. Click natin tong circle and then enter. And then, tapat nyo lang siya dito. Pag na-highlight na to, yung mismong spring, i-click nyo na siya. Yan. So, as you can see, nabago na yung shape niya. Ibig sabihin, na-sweep na natin siya. Okay, para mas ma-appreciate, punta kayo dito sa visual styles, punta sa realistic, click natin. Okay, so, nagawa na tayo ng spring. So, para makuha natin yung same color, punta kayo sa command line, type nyo properties. Then, enter. Then, highlight natin tong spring, and then, choose color. Click nyo drop down arrow. And then, pag gusto nyo magpalit ng color, click nyo tong select color. Para lumabas yung mga choices niya. Okay, so, ito kunin natin guys. So, or this one. Okay. Then, okay na natin. So, yun. So, nagawa na natin guys yung spring. Okay. So, same na siya guys. Okay. So, from this, nagawa na natin siya. Diba? So, ganun lang kadaling gumawa ng spring, guys. So, yun lang, guys. Hopefully, nakasunod kayo sa tutorial natin for today. Marami pa akong provide sa inyo na tutorials and mga exercises para mas ma-practice natin yung CAD skills nyo. Okay, so once again, I'm Engineer Kim and this is my daily dose of tutorials. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye-bye!